Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. At purihin po ang Panginoon ay tayo po ay mag-aaral ng salita niya dito po sa ating Ang Salita ng Buhay. Ang araw po natin ngayon ay January 5, 2026. So, panglimang araw po ng panibagong taon na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Purihin po ang Diyos at pinagkalooban po niya tayo ng panibagong taon para po tayo mabuhay at maglingkod po sa Kanya. So, Happy New Year po sa bawat isa. At sana po ay nasa maayos po tayong kalalagayan ngayon at ingat po sa mga pauwi pa lamang at nasa biyahe. At thank you po sa Panginoon dahil patuloy sa biyaya niya ay binibigyan tayo ng opportunity para mag-aral ng salita ng Diyos. At maraming salamat din po sa ating Pastor June sa patuloy na pribilehiyo na ipinagkakaloob sa inyong lingkod at sa bawat mangangaral para magbahagi ng salita ng Panginoon. Maging kay Pastor Eric, maraming salamat po sa paggabay din po sa amin. At ngayon po ay hindi na po ako para magpakatagal pa, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos at maiksi lamang po ito ang ating pag-aaralan. At sana po ay mapagpala po tayo at ma-remind po tayo sa pagsimula po ng taon ay maging hamon po sa atin ang salita ng Diyos. Sige po, ating mong basahin ang talata na atin pong gagamitin ngayong hapon po na ito. In James chapter 4 verse number 14, isang talata lamang po. At ito po yung magbibigay halaga sa kung ano ba yung buhay na meron po tayo ngayon. Kung nga po ba kahaba o kaiksi ang buhay na meron po tayo ngayon. At i-remind pa tayo ng salita ng Diyos na ito na po yung tamang pagkakataon at tamang oras para maglingkod at gawin yung para sa Panginoon. In James chapter 4 verse number 14, ito po ang sabi ng salita ng Diyos, "Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away." Basahin ko po muli. "Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away." So ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Manalangin po tayo sa Kanya. Dakilang Diyos na Ama, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo for this day, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin para mag-aral ng salita. Ikaw ang gumabay at mag-ingat po sa amin at patuloy, Lord, gabayan mo ang iyong salita. I-bless mo, Panginoon, at hangungin mo kami ngayong hapon na ito at bigyan kami ng sapat na karunungan para maunawaan, Panginoon, ang iyong salita at magamit po namin sa aming mga buhay. Gamitin mo lang po ako bilang iyong speaker, Panginoon, as an instrument at patuloy, Lord, maibahagi ang iyong salita na may kapangyarihan at may biyaya, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy ang papuri at pasalamat ay sa iyo. Sa aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na tagapagligtas. Amen at Amen. So yan po rin po ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang salita at maraming salamat po sa bawat isa na patuloy na nagbibigay ng panahon sa pakikinig sa salita ng Panginoon. At muli ay magandang hapon po muli sa bawat isa. So ang ating pag-aaralan po in James chapter 4 verse number 14 ay tumutukoy po sa haba o ikli ng buhay ng isang tao, yung lifespan ng tao dito po sa mundong ito, na kung titingnan po natin kung gaano po ikinumpara ng salita ng Diyos ang buhay ng tao sa isang aso o sa isang usok na kung saan ay o isang vapor na kung saan ay pag lumitaw yung isang vapor ay panandalian lamang, mawawala na po agad. So, ganoon kaiksi ang buhay po ng isang tao o buhay po natin. Kaya po sa papatuloy po natin, kung titingnan po natin, ang pag-aaralan po natin ngayong hapon na ito is, this is the right time. 2026 na po. Diba? Ilang taon na po ang nakalipas sa buhay natin. Kung titingnan po natin yung edad natin, diba? Meron po ditong 15 anyos, teenager, meron po ditong 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s. Diba, mapalad na po tayo for the age of 70s, 80s, 90s, 100s. So,
kung tutusin po yung buhay po na yan, na kung titingnan po natin kamangha-mangha po yung 80s, 90s, 100 or 70s, di ba? Pero sinasabi sa salita ng Panginoon, maliwanag na ang buhay ng isang tao maiksi lang. Kaya po ang magandang bagay sa 2026 po na ito, this is the right time sa mga bagay na para sa Panginoon. So hindi po tayo para magpaligoy-ligoy pa sa ating pag-uusapan, pero ang gandang bagay na makita po natin, based din po sa title natin, na this is the right time. Ito na po yung tamang panahon dahil maikli po ang buhay diba? Kaya tingnan po natin sa panahon o yugto ng buhay natin bilang mga mananampalataya, kamusta po ba tayo? Diba? Minsan nakakamusta po ba natin yung ating kalalagayan? Diba? Minsan atin po bang tinitingnan yung ating sarili? 'Di ba? Hindi dahil tumitingin tayo sa ating sarili, pero kumbaga parang nagkakaroon tayo ng self-evaluation or self-examination sa buhay natin. 'Di ba? Kung kamusta na po tayo at kamusta na po yung pagiging Kristiyano po natin. Yun po yung magandang bagay na atin pong salaminin sa pagsisimula po ng taon, na kamusta nga po ba ako, 'di ba? Maging personal po sa atin. Kamusta ba yung pagiging Kristiyano ko? Kamusta ba yung aking mga gawi, yung aking mga kilos, yung aking mga inuuna, yung aking mga priorities, aking decision making, aking mga bagay na hinahakbang sa aking buhay? Kamusta po tayo? Magandang bagay na maging katanungan po sa atin individually ngayong hapon po na ito, na kung ano po ba ang ating kalalagayan, hindi dahil tayo'y nagiging makasarili, pero tayo po yung nag-evaluate sa ating sarili. Kasi sa Bible din po yun examine yourself if you're in the faith. So ang gandang bagay po na ini-examine din po natin kung nandun pa po ba tayo sa kalooban ng Diyos. Check pa po ba natin yung ating sarili, hindi dahil nga po nagiging makasarili tayo, because we are evaluating ourselves para po mas higit na maging maayos po tayo, hindi lang po sa harapan ng mga tao, higit lalo sa harapan ng Diyos. At bilang isang Kristiyano, di ba, magandang bagay, makita po natin, ano na ba dapat tayo? Di ba? Tayo'y naligtas, tayo'y tumanggap sa Panginoon, and it's year 2026 now. Di ba? Ano na po ba dapat tayo? Ano na po ba dapat ikaw? Ano na dapat ako? Ano na po ba dapat yung ating ginagawa sa panahon na to? Sa yugto ng buhay natin? Kasi may silang po ang buhay Di ba? Di ba kung titingnan nga po natin, parang ang span of life lang po ng mga Pilipino, 'di ba, around 65 to 70 years old, 'di ba? Mapalad na po yung 75 to 80 years old. Yan po ang span of life ng Pilipino. At average span of life din, I think, ng sa panahon po ngayon, 'di ba? Kaya po kung titingnan po natin, tama po yung talata na whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So hindi po ito pananakot po sa bawat isa po sa atin, but we are stating the fact and the truth about our life today, na hindi po ganun po kahaba ang buhay natin, na maliwanag po na sinabi ng Diyos na may limitasyon ang buhay natin, that our life in this world is limited and our life in this world is little. Maliit lamang po, at ang buhay po natin dito sa mundong ito ay may expiration date, and there is appointed time in our life na titigil na po yung buhay natin sa mundo at kukunin na po tayo ng Panginoon, na tayo po yung mamamatay. Yun po yung katotohanan. Kaya nga ang gandang bagay sa panahon po nito, this is the right time to evaluate ourselves. This is the right time to examine ourselves. Diba? Kasi bilang mga Kristiyano, magandang bagay sa yugto ng buhay natin, kamusta po tayo, at makita po natin sa buhay natin, dahil tayo Kristiyano, ano na po ba yung dapat na nagagawa natin para sa Panginoon? Diba? Ang gandang bagay po na sa pagpapatuloy po natin sa buhay bilang isang Kristiyano, na i-examine po natin kung ano po o ano po ba ang nagagawa po natin para sa Panginoon. Hindi po tayo nagbibilang na kung ano yung nagagawa natin, pero ang gandang bagay po na may nagagawa pa ba ako para sa Panginoon? O baka mamaya
ang nangyayari na ay patuloy na lang tayo kung ano yung takbo ng araw-araw nating buhay. 'Di ba nagiging para tayong robot kung tutuusin, or baka mamaya nami-miss natin yung priorities natin para sa Panginoon. Ang gandang bagay ngayon pong hapon na ito, let us examine, evaluate ourselves, because this is the right time to check. Tingnan po natin yung buhay natin, kung tayo po ba ay naka-align, kung tayo po ba ay naka-ayos sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. So ang gandang bagay po na tingnan po natin at makonsider po natin. There is one question na magandang maging tanong po sa atin ngayong hapon po na ito sa pagpapatuloy po natin. At sana ay maging challenge po ito sa bawat isa po sa atin. And that question is this the time? Ito na po ba yung panahon? Diba? Is this the time? At ang sana maging sagot po natin, this is the time. This is the right time. And this is the right time to focus on the Word of God. So unang bagay po na pag-uusapan natin is patungkol sa salita ng Diyos. This is the right time. Maiksi ang buhay. Maiksi ang buhay mo. Maiksi ang buhay ko. Sobrang kabisihan ng mundong ito at sa sobrang bilis ng innovation ng mga bagay, sumasabay yung bilis ng buhay natin na hindi natin namamalayan dahil sa maraming po pwedeng pagkaabalahan, 'di ba? Nauubos po yung oras natin na magugulat na lang po tayo, nagising po tayo ng umaga, maya-maya gabi na naman, 'di ba? Alam ko po ang bawat isa na experience na nagtataka, ba't ang bilis ng buhay? Isa po sa nagiging factor ng bilis ng buhay po natin ay yung mga innovation na nangyari or technologies na ating ginagamit na umuubos din po ng time natin, 'di ba? Na hindi po natin namamalayan. So hindi po mali iyon, bagkus ang gandang bagay na maging reminder po sa atin. Ito po yung pagkakataon. It's year 2026, 'di ba? Marahil may mga taong may mga New Year's resolution nga pong sinasabi po na ginagawa po natin. Pero sana po hindi lang po your New Year's resolution. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, maganda po yung ang gawin po natin is renewal of commitment sa ating Panginoon, or setting commitments sa Panginoon sa mga bagay na gagawin natin. At kamusta pagdating po sa salita ng Diyos? Are we focused in studying the Word of God? Are we focused on God's Word? Diba? Kamusta po yung ating Bible reading? Kamusta po yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon? Our quiet time with the Lord? Kamusta po yung ating pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon? Kristiyano po tayo. Diba? Kalaki po ng pagiging Kristiyano yung paglalim sa salita ng Panginoon. We are saved by grace through faith. Naligtas po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi po doon natapos yung kaligtasan natin. Pero andun po na kung saan bilang Kristiyano, nade-develop po tayo na higit na magkaroon ng desire sa salita ng Diyos. Kaya kamusta po yung Bible reading natin? Sana po sa hapon na ito, lahat po, sana tayo ay nakakapagbasa ng Bible or even may Bible. Sana po lahat po tayo ay nakakapag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi po, sabi po sa Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kasi kung titingnan po natin, di ba, ang dami pong distraction sa mundong ito. Ang dami po nating pagkakabalahan sa buhay, marami po tayong ginagawa, marami po tayong mga bagay na kailangan para ma-provide ang ating pangangailangan, para maiayos ang ating buhay. Pero ang katotohanan po, hindi lang po sa tinapay nabubuhay ang tao. Totoo po ang salita ng Panginoon na kung saan hindi lang po tayo sa tinapay mabubuhay, hindi lang po tayo nabubuhay para lang po at ating pong i-provide yung ating pangangailangan, gawin yung mga ating mga kagustuhan, bagkus higit sa lahat, para higit na makompleto at higit na maging maayos ang ating buhay. Now is the right time to focus on the Word of God. Na kailangan din po natin higit yung salita ng Diyos. Dahil ito po yung bagay na magpapatibay po sa atin bilang isang tao.
Ito rin po yung bagay na kung saan magpapalago po sa atin bilang mga tao o bilang Kristiyano, at higit sa lahat, ito po yung bagay na kung saan magiging pundasyon po natin sa pagpapatuloy po natin sa buhay bilang tao at bilang Kristiyano. Kaya sana po sa hapon po na ito makita po natin na kung saan kailangan mo ang salita ng Panginoon, kailangan ko ang salita ng Panginoon, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kaya po sana sa hapon na ito ma-remind po tayo na ito po yung right time. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ito na yung panahon na bumalik ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Na nauubos yung oras mo sa mga bagay na nais mo lamang gawin. Ito na yung panahon na gustong kausapin ka ng Panginoon, balikan mo yung salita ng Diyos. Baka mamaya yung buhay mo, hindi mo na alam kung anong nangyayari. Yung buhay mo na para bang sasabihin mong hirap na hirap ka na. May mga bagay na pinagdaraanan ka na. Baka mamaya nakakalimutan mo na may salita ng Diyos na pwedeng tumulong at magsaayos ng buhay mo. Balikan po natin. Marami pong talata sa Biblia na magpapatibay po sa atin. Natutulungan po tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Focus on God's Word. This is the right time. Sana po magkaroon po tayo ng oras at panahon sa salita ng Diyos. Gusto lamang pong sabihin ng ating pong, o gusto lamang pong ihatid ng ating pong mensahe ngayong hapon po na ito, na maiksi lang ang buhay. And this is the right time to focus on the Word of God, or focus on God's Word. May pangungusap palagi ang Panginoon sa iyo. Baka mamaya hindi mo siya marinig. Kasi nga, hindi po tayo nabababad sa salita ng Diyos. Hindi nakakalimutan po natin na basahin yung basahin yung Biblia na ipinagkatiwala ng Diyos at ibinigay ng Diyos bilang manual po ng buhay natin. Kasi nga po sabi sa 2 Timothy 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ito po yung talata na kung saan nagsasabi na kung bakit mahalaga yung Biblia, kung bakit meron po tayong Bible, kung bakit meron po tayong salita ng Diyos na ating pinag-aaralan everyday, dahil ito po'y gabay, ito po'y patnubay ng Panginoon, ito po'y manual ng buhay natin. Kaya po, sa hapon na ito makita po natin na mahalaga po yung salita ng Diyos kasi kompleto po siya eh. Di ba, may reproof, may correction, andyan po yung doktrina, andyan po yung instruction in righteousness. Ibig sabihin po, kung isa-isahin po natin yung doctrine po, ito po yung katotohanan, ito po yung turo. Ito po yung ating pong principle, ito po yung ating tinatayuan. Hindi po ito doktrina ng tao, but doktrina ng Diyos. Ito for reproof and correction. Ito po yung pag-aayos at pagkatama po sa atin. And instruction for righteousness. Ito po yung gabay sa atin para tayo maging matuwid, maging Christ-like. At sabi po dito, sa verse number 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Na tayo po ay maging mature. When we use the term perfect, it is mature, truly furnished unto all good works. At maging maayos po tayo para magawa po natin yung kalooban ng Diyos, ang paggawa ng mabuti. So yun po yung sangkap na salita ng Diyos. Kaya magandang bagay po sa hapon na ito na kung saan makita po natin kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos. Kaya kamusta po tayo? Sana po sa hapon po na ito nakikita po natin yung buhay po natin na kung saan maiksi lang at ito yung tamang pagkakataon. This is the right time to focus on God's Word. Pangalawang bagay po, not just to focus on God's Word, but also to follow God's will. Diba? This is the right time, di ba? Naglumipas na yung taon, baka last year, 2025, may pangako ka sa Diyos na iaayos mo yung sarili mo pero hindi mo nagawa. May pagkakataon muling binigay ng Panginoon, panibagong taon para magsimula muli ng panibago. And this is the right time to follow God's will. Baka mamaya po kasi, di ba, we are so busy sa ating mga sarili na
na kung ano ba yung nais ko, ano ba yung nais ko, ano ba yung nais ko, di ba? Ano bang gusto ko, yun po yung gagawin natin. But now, this is a reminder from the Lord. Ngayon pong hapon po na ito, sundin na po natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Di ba? We all have choices. Di ba? There are many devices at a man's heart. Di ba? Marami pong gusto yung puso po natin. Marami pong gusto yung marami po tayong gusto kung tutusin. Kaya lang po ang magandang bagay makita po natin yung counsel pa rin po ng Panginoon. Kung ano pa rin po yung leading ng Diyos, kung ano pa rin po yung kung kalooban ng Diyos, yun pa rin po yung tama. Because sabi po sa Proverbs 16:25, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Meron pong mga bagay na tama sa paningin mo, paningin po natin, pero yung pala ang kalunduan po pala kapahamakan. At ang gandang bagay po na pinapakita ng Diyos sa atin na kung may plano ka sa buhay mo, mas higit yung plano ko sa'yo. Sabi po ng Panginoon. Yun po yung pinupunto niya kasi baka mapahamak ka pag plano mo sinunod mo eh. Kasi pag plano ng tao, masyadong desirous yan na kung saan ay minsan hindi na po tayo nakakapag-isip ng paayos. We all take decisions, 'di ba? Harshly. Pero ang gandang bagay po, sabi po ng salita ng Panginoon, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May mga plano tayo na hindi dugma sa plano ng Diyos. At kung titingnan po natin na mas maganda yung plano ng Diyos sa plano natin, di ba sa buhay po ni Lot at ni Abraham, di ba? Binigyan po ng desisyon ni Abraham, si Lot, na pumili ng lupa na kung saan ay dahil hindi na po sila magkasa sa isang lugar eh, di ba? Kaya po sabi ni Abraham noon, pag pumunta ka sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Pag pumunta ka ng norte, pupunta akong south, di ba? Kumbaga, pag pinili mo to, pupunta ako dito sa kabila. At nakita po niya yung Sodom at Gomorrah na kung saan mataba ang lupa, maraming maganda ang provision ng tubig. Kumbaga, yung mga kanilang mga alagang hayop ay kayang masustain, kayang maalagaan ng maayos. Pero hindi niya nakita kung ano po ba yung nasa likod ng lupain dun sa Sodom at Gomorrah. Di ba alam naman po natin yung naging storya, yung Sodom at Gomorrah, kung gaano sila gaano ka-wicked yung mga tao, gaano makasalanan yung bayan na yon, na kung saan hindi na ni isa ay walang humingi ng tawad at inayos ang buhay, kung saan ang kalunduan ay nilupig ng Panginoon or binura ng Panginoon sa mapa yung Sodom at Gomorrah, diba? At nakita po natin yung kalunduan na pati yung asawa ni Lot, diba, ay naging asin, naging pillar of salt dahil po hindi po niya maiwan kung ano po yung meron sa Sodom at Gomorrah at kanya pong muling nilingon yung Sodom at Gomorrah. Diba ganun po ka-deceiving pag sarili po nating intentions at sarili po nating choices yung gagawin natin. Hindi po tayo tumutukoy na tayo maging robot. Bagkus ito po'y nagsasabi na kung saan may kalooban po ang Diyos sa atin na pag atin pong sinunod, everything will follow. Diba? When we make decisions, when we make our priorities, everything will follow. Sa buhay ni Lot, diba? Nakita po natin, ipinakita ng Diyos kay Abraham yung tamang decision making. Pinakita po ng Panginoon kay Abraham at sa bayan ng Israel, diba? Na hindi lang po sa ating paningin dapat tayo nagdidepende. Because there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. At kung titingnan po natin in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan kasi po, ang inuuna po natin yung all these things shall be added unto you. Na kung saan, ito yung gusto ko, yan ang gusto ko, kukunin ko, i-grab ko. Pero ang sabi ng Panginoon, unahin mo siya. Seek ye first the kingdom of God. Hindi lang po unahin siya and His righteousness. I-prioritize natin ng Panginoon at hindi lang po yung ginagawa niya para sa Panginoon,
maganda sa pagsunod po natin sa kalooban ng Panginoon, holy po yung gagawin natin. Holy and holy. Buo. Kasi po, ang karugtong po ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness eh. Hindi po mawawala yun eh. Yung kanyang katuwiran, yung kanyang righteousness. Ibig sabihin po, yung mga bagay na natutunan sa salita ng Panginoon, ay yun din po yung ating inaasam-asam. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya po sana sa hapon po na ito, this is the right time to follow God's will. Kamusta po ba yung ating pagsunod sa Diyos? Baka mamaya po, kagaya po tayo ni Lot, na we are looking, di ba? Through our eyes only. Sa ating paningin lamang. And we are making decisions harshly. And our priority, hindi pa rin po ang Diyos. May pagkakataon pa rin po tayo. Now is the right time to focus and to follow the will of God. Ang bawat isa po sa atin ay may kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, hindi naman po para mapasama po tayo eh. Lagi po, ang kalooban ng Diyos ay para tayo ay lumago, tayo'y pagpalain ng Diyos, di ba? Tayo'y magkaroon ng successful life, tayo'y bagamat may mga problema at pagsubok na pagdaraanan ay magiging matibay dahil po andun po tayo sa kalooban ng Diyos, di ba? At isa pa pong pangyayari sa Bible, di ba? The lost son. Andun po yung kanyang harsh decision na kunin yung kanyang mga ari-arian, ang kanyang mana kahit buhay pa ang kanyang ama, pero ano ang kalunduan, di ba? He came to himself at naisip niyang bumalik sa Diyos o bumalik sa kanyang ama, hindi na bilang anak. Dahil siya'y nagsisi sa kanyang maling desisyon, nabuhay siya sa isang magulong riotous living o malayaw na buhay o buhay na kung saan ay sayang. At nung naubos ang kanyang kayamanan, siya'y nagkaroon ng realization at babalik sa kanyang ama bilang isang alipin na lamang. Diba? Ganun po, ito po isang reflection din po ng buhay ng isang tao na kung saan nangyayari po ito sa realidad na kung saan pag meron ka, diba? Pag meron ka po at meron kang tinatangkilik, minsan nakakalimutan mo na ang lahat. Nai-enjoy mo yung tinatangkilik mo, diba? Hanggang sa magamit mo yun ang magamit. Pero darating din po sa point na pag hindi na po yan kalooban ng Diyos, ipapakita po sa iyo ng Diyos na kung saan kailangan mong bumalik sa Kanya. Ganun po kabuti ang Diyos eh. Bibigyan ka po niya ng realization na kailangan mo pa rin bumalik sa Kanya kasi nawawala ka na. Bibigyan ka pa rin po ng Panginoon ng realization na dahil anak ka niya eh. At kailangan maiayos ka niya. Kaya nga po ang Bible sabi may reproof, may correction. Yun po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya sana po sa hapon na ito, makita po natin, this is the right time to follow the will of God. This is the right time to follow God's will. At ang huli po natin pag-aaralan is, this is the right time to be functional on God's Word. 2026 na po. Kamusta po yung paglilingkod mo sa Diyos? Marahil sabihin mo, yes, I am focused in the Word of God. And I am following the will of God. Kung nagagawa mo po yung dalawang bagay po na iyon, imposible pong hindi mo magawa pong maglingkod sa Diyos. Kasi po, nandun na po yung desire mo sa Panginoon eh. At yung pagiging functional sa gawain ng Panginoon, yun po yung produkto. Dahil may desire ka na mas makilala ang Diyos, maglilingkod ka sa Kanya. Andun yung kagustuhan mong sundin yung kalooban niya, and this is the will of God, to be functional in God's Word. Na tayo po bilang mga Kristiyano, hindi po tayo naligtas lamang. But we have works to do. May mga trabaho po tayong dapat gawin. Trabaho sa Panginoon. Di ba? Magandang bagay makita po natin sa hapon na ito. In 1 Timothy 1:12, and I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me, that He counted me faithful, putting me into the ministry. At tayo po, nung tayo po inaligtas, we are in the ministry. We're not just in the family of God, but also nasa paglilingkod na po tayo at paglilingkuran sa Panginoon. There are many ministries
na pwede po nating kabilangan. At merong nilaan ang Diyos sa iyo na ministeryo na kailangan mong ma-discover, kailangan mong ma-develop, at kailangan mong ma-dedicate yung sarili mo para sa ministry iyon. Diba? Hanapin po natin. There are ministry for children. There are ministry, diba? Na kung saan ay po pwede kang magamit in singing, sa pag-MC, pag-worship leader. There are ministries, diba? In outreaches, in Bible studies, marami pong mga ministeryo na kung saan ay po pwede mong kabilangan. Anong tanong? Are we functional in God's word? Works? Nasa ministry na po ba tayo? Sana po kung wala pa, let us desire to be in the ministry. Sana po kung wala pa, kahit may mabigat kang pinagdaraanan, magkaroon pa rin po ng desire na kung saan, ay hindi, maglilingkod ako sa Diyos no matter what. Sana po maging ganun. Sana po maging mababaw yung pagmiministeryo. Diba? Na para bang kaya ka naglilingkod kasi nag-enjoy ka lang. Tama po yun. Pero hindi, mayroon pa rin po tayong higit na purpose to glorify God in our ministry. Kaya po tayo naglilingkod hindi lang para mag-enjoy. Di din po tayo naglilingkod para kasi andyan si kapatid, kasama ko maglingkod. Paano pag wala na siya? Diba? Paano pag iba na yung kasama mo? Diba? Andyan kasi si barkada, si kaibigan, kaya ako naglilingkod. Hindi po. Kaya ako naglilingkod kasi ganito, ganyan. Kasi natutuwa sa akin si ganito, natutuwa sa akin sa ganyan. Hindi po. Ang gandang bagay po, maiayos po natin yung to be functional in God's word. Naglilingkod po tayo kasi para po sa Panginoon. Naglilingkod po tayo dahil niligtas tayo ng Diyos. At naglilingkod po tayo dahil mahal po natin yung gawain ng Panginoon. Kaya po sa hapon na ito, kamusta po tayo? At maging thankful po tayo if we are in the ministry. Because this is an opportunity to serve the Lord. Hindi lahat po nabibigyan ng opportunity to serve the Lord. At kung ikaw ay nasa ministeryo, pasalamat tayo sa Panginoon dahil sa biyaya niya. Ginagamit niya po tayo. In ministry, in giving, sa pagbibigay po. Diba? And in the concern for the brethren, isa rin pong ministeryo yan, na kung saan concern po tayo sa mga kapatiran po natin. Andyan po yung ating compassion, andyan po yung ating concern, andyan po yung ating pagtapik, andyan po yung pagkamusta, andyan po yung mga bagay na kung saan ay part ng gawain ng Panginoon. So hindi lang po yung mga bagay na ginagawa po natin in worship, yung ministry at gawain ng Panginoon. Pero rin po yung mga bagay na pagtulong sa iba, pagiging concern higit lang sa brethren, yan po ay part ng paggawa o gawain ng Panginoon. Kaya po sana sa hapon na ito, makita po natin, kamusta po tayo bilang Kristiyano, di ba? Balikan po natin yung unang katanungan po natin. Kamusta po tayo ngayon 2026? Kung tayo'y kung tayo'y nawawala sa alignment, nawawala sa Panginoon, 'di ba? This is the right time to go back. Balik po tayo. Balikan po natin yung dati nating ginagawa, dating init, dating pagmamahal, dating desires sa Panginoon, and let us do these things again. Focus on God's word, follow God's will, and be functional on God's work. Because life is too short to waste it. Only one life soon it will pass. But only what's done in Christ will last. Yun po ang katotohanan. At sana po, sa hapon na ito, this is the right time to do the right things for the Lord. This is the right time. Manalangin po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa hapon po na ito na pinagkaloob mo upang mag-aral ng salita. Ikaw ang gumabay at magpatnubay. Panginoon, pagyamanin mo ang salita sa aming mga puso at magbunga po sa aming mga buhay. At patuloy, Lord, ay hindi pa po huli para iayos aming buhay, to have right choices, to have right decisions, Panginoon, and to do things, Panginoon, and i-prioritize ka, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, i-bless mo, Panginoon, because our life is too short to waste it.
tulungan mo po kami na higit na maunawaan ang iyong salita at higit na hanapin ang iyong kalooban at magkaroon po ng higit na ministeryo para sa iyo. Patuloy Lord, ikaw madakila, ikaw may taas. Maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen. So purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa.